itong ating vlog. Ngayon ay aalamin po natin, tatalakayin bakit ba nagkakaroon ng immunity yung ating mga damo, pati na rin po yung ating mga ginagamit na herbicide. Pagka ito in-spray natin, may mga pagkakataon hindi po siya nalalanta, nalanta man siya ay konti pero nabubuhay pa rin. Kaya ang nangyayari, ulit tayo ng ulit po ng ating pag-i-spray, nagiging doble trabaho at nagiging doble gastos. Medyo umaambon mga katribya, pero ganun pa man, ayan, mahina lang naman po yung ating ulan. Magandang hapon po sa inyo mga katribya at welcome po muli sa ating pong channel at pati na rin po sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa ating pong mga patuloy na sumusubscribe, pati na rin po nanonood nitong ating vlog. Ngayon ay aalamin po natin, tatalakayin bakit ba nagkakaroon ng immunity yung ating mga damo, pati na rin po yung ating mga ginagamit na herbicide. Pagka ito in-spray natin, may mga pagkakataon hindi po siya nalalanta, nalanta man siya ay konti pero nabubuhay pa rin. Kaya ang nangyayari, ulit tayo ng ulit po ng ating pag-i-spray, nagiging doble trabaho at nagiging doble gastos. Medyo umaambon mga katribya, pero ganun pa man, ayan, mahina lang naman po yung ating ulan. Ito po yung ating kalamansi na herbicide. Actually ito, nakadalawang ulit po tayo rito ng ating pag-i-spray. Una, dahil sa sobrang kapal po ng damo, pagka nag-spray tayo halos nasa ibabaw lang yung pong ating gamot, yung pong ilalim, hindi niya na po napapatay. Kaya nangyari, nagdalawang ulit po tayo. Nung inulit po natin ang makalawa, ito medyo magandang-ganda po yung kanya pong pagkapatay. Tapos lumito na po ngayon yung kalupaan na ang ating matanggal na rin ang ating mga baging, tsaka po yung damo. Ibig sabihin, ayos po yung ating nagamit na gamot. Kasi kung hindi po ayos ito, malamang ito buhay lahat. Pero dahil doon sa ang gamot natin okay, patay siya. Meron po mga pangilan-ilan po na buhay, pero ginagawa naman po natin, ate po siyang inaalis. Ngayon ang palatandaan mga katribya na yung damo ay nakaka-recover. Makikita po natin na ito, sumasariwa po siya. Ibig sabihin, pagkakataon na ito na mabuhay. Ito, in-spray rin po natin ito. Yung iba namatay, iba naman, yun, nagsupang. Ibig sabihin, hindi rin po niya ito nadali. Ngayon, ito mga katribe, itong damo na ito, susunod natin pag-i-spray. Itong tubo-tubuhan. Tapos magandang pagkain ito ng kalabaw, kambing, yan. Tapos kabayo, baka, yan, maganda pong pagkain yan. Kaya lang, hindi siya namatay sa ating pong pag-i-spray. Mangyayari nito, pag inulit natin ito ng spray at yung pong ating dating gamot ang ating pong gagamitin, hindi na po niya ito papansinin. Pagkatapos, itong mga nabuhay na ito, hindi na rin po niya papansinin nung pong ating dating gamot na ginamit. At ang masaklapan nito, yung mga buto o yung mga binhi na kung saan ay kumalat na rito sa lupa, kapag yaan po ay tumubo at lumaki, mas matapang po yon. Pag in-spray na natin mga katribya po noong dati, ang mangyayari po dyan, malalanta lang pero buhay uli.
Kaya nangyayari, spray ka na spray ng herbicide, hindi naman namamatay, sasayang lang po tayo ng ating pera. Bakit? Dahil yung damo na ating ini-spray, kaya po niyang dalin yung gamot na pamatay. Kumbaga, baliwala lang po sa kanya, lumakas na po yung kanyang immune. Kumbaga, yung tinatawag na immune na yung mga damo. Kaya pag yun pa rin ang ating pong ginamit, wala effect. Ano ang maganda? Ano yung paraan para po mapatay natin uli yung ating pong damo? Kailangan, mga katribya, magbago po tayo ng ating pong brand. Ibahin po natin yung ating pong gamot. Pag naiba yung gamot na ating pong gamit, at pagkatapos medyo tapangan po natin yung ating timplada, mamamatay po itong mga damo na ito. Baga hindi na po niya mababasa po yung dati po nating ginamit, na kung saan siguro kung yung mga damo nagtatawanan, baka pinagtatawanan tayo nila dahil effect pala yung ating ginamit. Lalo na noon, napakahirap patayin po noong paragis. Ang tawag dito sa amin yung patiran, yung tinatawag na Carabao grass. Pero sa dami na rin po ng mga lumabas na mga herbicide na pampatay po doon sa paragis, ayun, medyo nalipol. Kasi kaya naman po pala, mga katribya, marami po ang paragis. Gamot po kasi ito. Ginagamit po na herbal ng ating pong mga kababayan, at maganda rin po yan sa bato. Kaya meron ang tabletas na yan. Kaya lang, dahil doon sa mga na-invento pong mga herbicide, naubos na rin. Kaya meron pong mga natira, pangilan-ilan lang. Kaya lang, pag ito, halimbawa, ito, nabuhay, tumatandang paragis na ito, hindi na po natin ito mapapatay ng ating pong herbicide. Ano po ba yung mga herbicide na po pwede natin gamitin, mga katribya? Ito, payo lang po namin sa inyo, suggest doon po sa mga agri-supply na inyo pong nabibilan o mga suki na dito. Tanong ninyo po yung mga bagong labas o brand ng pamatay damo na herbicide. Ano man po ang kanyang tatak. Kasi kaya po namin sinasabi ito dahil yung mga bago na yon, yun po yung mga matatapang. Kasi alam nyo naman, pag bago po yung gamot, magpapasikat yan, magpapasiklab muna para ma-impress yung bibili at makita natin na talagang patay talaga ang damo. Yun ang maipapayo natin. Pero pag halimbawa, yung mga gamot na kung saan ay mayroon na siyang tatak at saka mahal na, sikat na, dati-dati mahusay po yung herbicide na yon, marami napapatay. Pero bakit pagka halimbawa yun na ang lagi mong ginagamit, yung ating mga damo, marami na rin hindi na rin napapatay? Bakit? Kasi nai-immune na, tsaka yung iba, nababawasan na rin po ang quality ng kanilang mga gamot na ibinebenta. Kaya kumisan, yan po ang isa nating inirereklamo sa mga gumagawa ng gamot. Dapat kung mabisa ng una, lalo dapat natin mas mabisa dapat, para at least hindi na lumipat sa iba yung ating mga customer, kasi subok muna. Kaya ganun din naman yung gamot na ating pong ginagamit na herbicide, nasubukan na po natin na maayos, okay po siyang pumatay. Kaya lang, pagka makapal po ang damo po ninyo, hindi po agad-agad mamamatay lahat. Magpa-follow up tayo ng panibagong natin pag-spray para tumagos po sa ilalim ang ating pong damo. Imagine niyo to, napakakapal ng damo na ito. Yan. Ang dami po nitong damo na yan. Pero ang ating na herbicide, yan, lumito na po yung kalupaan. Ibig sabihin, itong mga damo na ito, yan na ito ang magsisilbi naman ngayong pataba niya pag ito ay nabulok. Pagkain na rin po ito ng ating kalamansi, organic. Halimbawa ito ay kinain ng ating kalamansi, meron siyang another na panlaban sa mga insekto, siyempre para maging malakas ang ating kalamansi. Ayan, nakakarami na po tayo ng ating nalilinis. Araw-araw lang tayo lumusong. Kaya alam mo kasi meron tayong lakad, kaya nababakante tayong muli. Pero ganun pa man, aagadan na lang natin siya ng ating pag-spray ng ating herbicide
ay medyo matatahimik tayo ng ating trabaho. Yan, dalawa po kasi itong ating lugar na ito na ginagawa, kaya pagkatapos po natin ito, doon naman sa kabila atin naman pong pinaupahan kay Bernabe. Siya ang ating pinagtanggal po ng bagging. Kahumaba po ang damo, doon naman natin uli po siya i-herbicide. Meron po tayo yung halawin, no? Yan, no? Makakakuha na po tayo ng ating kalamansi. Nang matanggal po yung mga damo, lumitaw ang bunga, ambon na. Ganda na po ng itsura ng kalamansi, mga katribya. 3 taong mahigit na ito, umpisa na po ito ng paghataw. Kaya pagka maganda ang magiging alaga ng inyo pong kalamansi, eto, pagka ito yung bunga natin na marami, yung isang puno niyan, kumukuha po siya ng 15 kilos yung bawat puno. Pagka maganda o permes ang ating bunga, lalo pagka puno. Ngayon, habang lumalaki naman, mga katribya, po itong puno na ito, nararagdagan po ang kilo na nakukuha natin, lalo na pagka siya ay nahuhusto po ng laki. Kaya lang kung minsan nagiging magaan po ang kalamansi kung ipapipitas po natin siya ng tawag dito ng maliliit. Pagka kasi maliliit ang bunga, magaan sa timbang at marami ang bilang. Pero pagka lumaki ang bunga, konti lang ang bilang, mabigat sa timbang. Kaya ginagawa po natin, pinalalaki po natin, mga katibya, po yung ating pong bunga. Ayan, parang ganito. Ito po yung reject. Ganito ang nagiging size ng kalamansi kapag yung talagang malaki na pitasin at saka tukol. Pag marami naman ang bunga, hindi man natin pinatutukol ng gusto dahil kawawa naman po ang ating kalamansi. Yun po, mga katribya, ang ating po maipapayo po sa inyo. Kayo po ay nag-herbicide. Ayan, basahin na lang po ninyo yung ating comment section, at doon po natin inilalagay po yung ating gamot. Subukan ninyo kapag halimbawa hindi umepekto sa inyo pong damo, kasi iba-iba po kasi, mga katribya, po ang damo po natin, hindi po pare-parehas. Merong napapatay, meron naman pong hindi napapatay. Kaya gumagamit po tayo ng para doon sa malambot na yun, napapatay siya, kaya halos 2 timpla ang ating pong ginagamit. Para noon, wala na po tayo masyado pong trabaho na uulitin natin muli. Kaya ganoon ang ating ginagawa. Ngayon, yung timplada, lalagay rin po naman natin sa inyo. Ngayon, kung gusto po ninyo matapang, dagdagan nyo na lang po yung timplada po na ating pong gagawin. Kaya lang, siyempre, advice po namin, ingatan lang po ninyo, huwag tamaan po ang inyong kalamansi, lalo na pagka ito ay batang puno o yung katatanim pa lang, ilang buwan pa lang siya. Mas maganda, damuhan nyo na po muna po yung ilalim, manual. Tapos pag kayo po mag-i-spray, huwag pong power spray ang gamitin ninyo. Delikado po yung sa kalamansi. Dahil yung angginon, kahit paanong ingat ang gawin mo doon, dahil malakas po ang hangin, tatamaan at tatamaan po ang kalamansi ninyo. Okay lang sana yan. Kung kagaya nitong medyo malalaki na po yung kalamansi at mababa po yung damo, okay lang na yung ating gamitin. Pero mas practical at mas tipid na ating ginagamit, yung pong ating bomba na 16 liters knapsack sprayer or chargeable. Ito ang ating ginagamit dito. Kita naman ninyo, maganda po ang pagkapatay. Matagal bago pumang ulit. Another 1 month po uli, tsaka tayo uli mag-spray. Malaki ang ating pong menos, pati na rin po doon sa ating pagtatrabaho. Kaya take note, mga katribya, ingatan po natin ang kalamansi natin na huwag tatamaan. Mas maganda po na tayo po mag-i-spray ng ating damo ng umaga, yung tahimik po yung hangin, huwag po sa hapon, kasi mahapon tsaka mahangin, tapos umuulan pa. Titingnan nyo rin po, mga katribya, po yung klima. Baka makulimlim, lalo sa umaga, huwag muna kayo mag-i-spray. Ngayon, kung gusto natin tsumempo, yung katanghalian, ayun, sigurado, dahil talagang hindi uulan dahil mainit Kung halimbawa umulan man yun, sandali, tuyo na po sa damo po natin yung ating in-spray. Kaya lang, medyo mainit lang. Pagka kayo po ay high blood, huwag kayo mag-spray po ng ganun. Siyempre, yung the same way pa rin po ng ating pag-spray, yung pag-iingat, etc.
sa ating kalusugan. O paano mga katribya, hanggang dito na lang po ang ating pong vlog. Sana meron po kayong napulot na halaman. At kaya isa pong paraan po ng ating pong trabaho ngayon, ang ating pong pagiging herbicide. Kaya kung bakit mayroong iba, hindi po napapatay po ang kanilang damo. Una, baka matabang ang timpla, or di man kaya, baka naman immune na po ang damo ninyo. O di man kaya, mga katribya, baka naman po mahina o bugang napakakonti ng inyo pong sprayer. Mas maganda doon sa damo yung medyo nababasa siya o talagang medyo naliligo para sigurado yung gamot mamamatay po siya. Kaya kagaya po nito sa atin, sobrang kapal po kasi mga katribya po ng ating damo, nagdalawang ulit tayo, pero ang resulta po ng ating lupa, ayan o, nagiging siyang buhaghag. Tapos yung pong mga bulate na mga maliliit, yan po ngayon ang nagiging organic, yung mga tae nila. Hindi po naman nakakasama po sa kalamansi natin. Dahil simulat sa fall, wala nang po tayo mauso ang ating herbicide. Dati hindi kami gumagamit nito. Yun din ang aming pananaw, na baka po masira ang lupa. Pero hindi naman pala. Hindi bagos, nakakatulong siya para maging buhaghag ang ating lupa. May epekto rin siya mga katribya, hindi lang siya ganong kalala kumpara doon sa ginagamit natin mga synthetic. Kaya lang siyempre organic na po yung gamit natin, napataba, ay malaki po ang nagiging tulong nito sa ating kalamansi. Sige mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Medyo umambon-ambon, kailangan na po natin muli pong sumilong at bukas naman po ulit tayo ng ating pong pagtatrabaho. God bless po. Kita-kita lang po tayo po bukas.